Ito ang balita ngayon at dapat itong malaman ng taong bayan. Ito ang ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Matapos ang tila kaliwat kanang pang-aatake sa mga Duterte, isang magandang balita. Pinakamahabang tulay sa Mindanao, nakasama sa Build program noon ng dating Pangulong Duterte. Pinakita na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, good news! Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang ayaw ipalabas ng bayarang media. Sa wakas, tatak Duterte, muling niyanig ang Pilipinas Build program at ligasiya ng mga Duterte. Tuloy-tuloy pa rin sa kabila ng tila kaliwat kanan na pang-aatake sa kanila ng mga taong gustong pabagsakin ang ligasiya ng mga Duterte, ay tila sinampal ng kahiyan at katotohanan ang mga buayang politiko ngayon na tila kaliwat kanan na kumakalaban ngayon sa mga Duterte. Pinakamahabang tulay sa Mindanao, bubuksan na sa September 27 ng DPWH. Bubuksan na sa September 27 Panguil Bay Bridge, ang pinakamahabang tulay sa Mindanao na nagdudugtong sa mga lalawigan ng Misamis Occidental at Lanao del Norte. Ginawa ni Department of Public Works and Highways Chief Manuel Bunuan ang update ng tanungin ng nauna at ngayon ay senator na si Mark Villar sa isang pagdinig na tumatalakay sa budget ng ahensya noong Lunes. Ang tulay ng Panguil Bay ay naka-schedule para sa inauguration sa September 27. Sabi ni Bunuan, ang 3.17 kilometrong Sea Crossing Bridge Project ay magdudugtong sa Tangub City sa Misamis Occidental hanggang Tubod sa Lanao del Norte. Sinabi ni Villar na babawasan ng tulay ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng dalawang lugar mula sa mahigit 2 oras hanggang 10 minuto. Ang 7.37 bilyong proyekto ay pinundohan ng loan agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea sa pamamagitan ng Economic Development Cooperation Fund. Ikinagalak din ng mga taga Mindanao na sa pagpapatuloy ng proyekto na nagsimula ito sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay mapapakinabangan na ng mga nakakarami at higit magbibigay tulong sa pagpapadali ng transportasyon. Iba talaga ang tatak Duterte. Nang lumabas ang balitang ito, ay umani naman ito ng maraming suporta at labis na nasiyahan ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, salamat Tatay Digong, sa wakas nalagyan na din ng tulay ang Mindanao. Taga-Usamis ako, hirap talaga. Soon makadaan din ako dyan pag uwi. Malaking tulong yan sa taga Mindanao na makarating ng mabilis sa puntahan. The best ka Tatay Digong. Ipagpatuloy lang ng next president mga nagawa niya at mas palawakin pa. Mindanao ang napag-iwanan ng mahabang panahon dahil lagi na lang sa Manila nakafocus ang gobyerno noon. 35 years na nakalimutan ng Mindanao. Ang mga taga Mindanao lumuluwas sa Luzon para magpaalila sa mga Tagalog. Hindi ako nanghusga, pero iyan ang totoo. Salamat Pangulong Duterte, isa kang henyong presidenteng dumaan sa bansang Pilipinas. Hindi man lang binabalita ng GMA News at TV5 ang mga magagandang nagawa ni Tatay Digong. Pero kung kasiraan ng Pangulo, ang bilis nilang ibalita. Kaya sa balita sa PTV talaga ako nanonood. Lahat binabalita nila. The best ka talaga para sa akin Tatay Digong. Wow, tatak Duterte forever. Salamat po sa inyo Presidenteng Duterte. Ang laki talaga ng pagbabago sa ating bansa. Kundi dahil sa'yo, wala pa ding mangyari, kundi pinadami nila ang droga sa ating bansa at sila lang yumaman. Iba talaga ang tatak Duterte na simulan sa panahon ni PRRD. Ngayon mga congressman, hindi ba kayo nahihiyang sabihing peke ang administrasyon ni Duterte? Siya lang nakagawa niyang mga proyektong totoong makikinabang ang taong bayan. Di katulad nyo, pumasok sa gobyerno dahil sa mga pansariling interes. Ginawang negosyo ang kaba ng bayan. Kung makapagsalita
kayo ang linis-linis nyo. Ang tagal nyo na dyan sa Kongreso. Wala naman kayong napatunayan sa taong bayan. Sana maligo na muna kayo bago pumuna sa dumi ng ibang tao. Yan ang extraordinary projects ng build during term of former President Duterte mula Luzon, Visayas, Mindanao. Yan ang mga projects na makikita namang kasali na ang long bridges. Kahit ano pang sabihin ninyo, time ni President Duterte na implement ang long bridge na yan. Kung panahon pa ni Pinoy, bakit hindi agad na implement? Unquote. Nung para natin yung realized investment, no? Yan yung realized, ito yung nagbunga, no? Hindi pledges, yung talagang nagbunga. Kung para natin, nung panahon ni Pangulong Duterte, at saka itong ngayon ni Pangulong Marcos Jr., makikita natin na mas malaki yung naging return on investment sa mga pagbiyahe ni PRRD kaysa dun sa return on investment sa mga pagbiyahe ni Marcos Jr. No? So makikita natin na based on the amount of investment that has come in sa Pilipinas na hindi naging ganun ka-productive, no? Yung pagbibiyahe ng ni President Marcos Jr. at kakarampot lang po yung na-realize na investment out of these investment pledges. Dito tayo naman, ibang issue naman ito na dapat ding tutukan at malaman ng taong bayan tungkol ito sa pagbaba nga nitong Philippine Foreign Direct Investment noong buwan ng Hunyo. Ano pong masasabi ninyo dito? Makikita natin na ayon nga sa ulat ng Bangko Sentral na yung ating net inflow ng foreign direct investment, ito ay nasa $394 million po lamang. At ito daw po ay pinakamababa sa loob ng mga ilang taon dahil na ganito kalaki yung naging pagpasok ng FDI noon pang April 2020. So matagal na yung panahon pa ng pandemic at bumabagsak itong FDI inflows sa ating bansa. At may mga factors kasi, Jade, kung bakit bumababa yan. So kaming mga economists, kinlasify namin yung mga factors na yan sa dalawang grupo. So meron tayong tinatawag na external factors at meron tayong tinatawag na internal or domestic factors. So halimbawa, dun sa external factors, nandyan na yung halimbawa kung ano yung lagay ng mga malalaking economy. Kasi tandaan natin na itong mga FDIs nanggagaling ito sa mga ibang bansa. So kung ano yung lagay ng ekonomiya nila, maapektuhan din tayo through the FDI inflows. Nariyan na rin yung geopolitical tensions, yung mga nangyayari sa mga kaguluhan sa iba't ibang lugar. At nandyan na rin yung halimbawa yung climate change. So kasama yun sa mga external factors. At doon naman sa internal factors na nakaka-apekto sa FDI, Jade, nandyan yung mga issue patungkol sa governance, sa political stability, yung mga polisiya ng bansang Pilipinas patungkol sa mga pag-i-invest, ease of doing business at economic stability. So yan yung mga nakaka-apekto sa FDI inflows. Pero Jade, alam mo ba na kung ikukumpara natin ang FDI inflows ng Pilipinas kaysa sa Vietnam, makikita natin na ang FDI inflows sa Pilipinas bumabagsak pero sa Vietnam ay nag-i-increase. Kasi merong mga economists na naniniwala na dahil sa kondisyon ng ekonomiya halimbawa ng Estados Unidos at ng China na kung saan matataas yung interest rate, ito ay nagkukos sa pag-decline ng investment inflows halimbawa sa Pilipinas. Kasi nga naman kung ikaw ay foreign investor, dahil mataas ang interest rate sa Estados Unidos, doon ka na lang mag-invest ng yung pera, yung investment. Kasi mas malaki ang balik doon. Kaya nga naman mag-invest ka sa Pilipinas. Pero hindi ganyan yung nakikita natin sa mga ibang bansa, kagaya halimbawa ng Vietnam. Alam niyo ba mga kababayan, kung ikukumpara ninyo yung investment inflows na pumapasok sa Pilipinas at sa Vietnam, sa loob ng unang 6 na buwan ng 2024, makikita po natin na sa Pilipinas po ang total na FDI inflow na pumasok from January to June of 2024 nasa $4.4 billion. Yun po yung pumasok sa Pilipinas. Sa Vietnam po, ikukumpara natin for the same period from January to June of 2024. Ang kabuuang pumasok na po na investment na FDI sa Vietnam nasa $15.2 billion. So kumbaga, yung Vietnam mahigit 3 beses yung laki ng investment na pumapasok sa kanila kaysa sa Pilipinas. So anong pinupunto ko dito, Jade? Kasi sabanggit ko nga kanina, di ba, may mga internal factors, may mga external factors. Kung yung external factors ang makakaapekto sa mga ekonomiya, makikita natin na bumababa dapat bumababa yung investment inflows. Pero sa kaso ng Vietnam, hindi ganun yung nakikita natin. Sa Pilipinas, makikita natin na bumabagsak.
Sa palagay ko rito, kung titingnan mo yung mga ibang mga factors na nakaka-affect sa investment, sa Pilipinas, ang nagmamatter dito, hindi masyado kung ano yung nangyayari sa labas ng Pilipinas. Ang nakikita ko dito na nagmamatter, Jade, is yung domestic factors. Ano, halimbawa, yung governance, no, yung klase ng pamamahala na meron tayo, political stability, economic stability. Sa palagay ko, ito yung mga mas matimbang na factors or explanations kung bakit nakikita natin na nagkakaroon ng decline, no, sa pagpasok ng foreign direct investment sa ating bansa, Jade. Yes, Doc, para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, itong foreign direct investment, sa lahat, ito yung pumasok, no, doon sa lahat ng mga pinuntahan, mga pledges na nakuha ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga travel nung mga nakaraang mga taon. At ito ba, Doc, ay buwan-buwan ay dumarating at yun nga, pumapasok sa ating bansa? Mabuti na bring up mo yan, Jade. Ano? Kasi meron tayong tinatawag na mga hot money. So yung hot money, yan yung mga portfolio investment. Halimbawa, mag-invest ka sa stock market ng Pilipinas, hindi ganitong klaseng mga hot money ang kinoconsider natin sa datos na to. No? Pag sinabing FDI, ito yung mga klaseng investment na tama ka. No? Ito yung nagresulta halimbawa dun sa mga pagbiyahe ng President Marcos Jr. mga nagdaang buwan, ano, mga karang taon. Ito yung mga pumapasok na investment na supposedly maglilikha ng trabaho, no, na makakatulong para sa ating mga kababayan. Ano? So makikita natin na yung mga FDI na pumapasok sa atin is declining, which demonstrates na hindi naging epektibo yung pagbibiyahe ng ating Pangulo ng mga nakaraang taon. Ibig sabihin, makakarampot lang yung return on investment mula doon sa kanyang mga pagbibiyahe. Ano? Meron na akong datos na pinakita noon, dyan din sa programa ninyo, kung di ako nagkakamali, na kung sa pinakita na, kinumpara natin yung realized investment. Ano? Yan yung realized, ito yung nagbunga. No? Hindi pledges, yung talagang nagbunga. Kinumpara natin yung panahon ni Pangulong Duterte at saka itong ngayon ni Pangulong Marcos Jr., makikita natin na mas malaki yung naging return on investment sa mga pagbiyahe ni PRRD kaysa dun sa return on investment sa mga pagbiyahe ni Marcos Jr. No? So makikita natin na based on the amount of investment that has come in sa Pilipinas na hindi naging ganun ka-productive, no, yung pagbibiyahe ng ni President Marcos Jr. at kakarampot lang po yung na-realize na investment out of these investment pledges, Jade. Oo, so ibig sabihin nito, Doc, sa kabuuan, generally speaking, negatibo tong implikasyon para sa ating bansa na kukonti lamang o bumabagsak itong ang mga investment na pumapasok sa ating bansa, Doc. Kasi supposedly, Jade, itong mga ganitong klaseng foreign direct investment, ito'y dapat makakalikha ng trabaho para sa ating mga kababayan. No? At pag nakalikha yan ng trabaho, siyempre, makakatulong yan para matulungan yung ating mga kababayan na magkaroon sila ng sapat na kita. Para nga naman kahit tumataas ang presyo ng bilihin, ma-afford pa rin nila yung mga grocery, for example, pagkain at kung ano-ano pa. Pero sa nakikita natin, since na declining yung amount of foreign direct investment na pumapasok sa ating bansa, this will have an impact, for example, sa job generation, this will have impact sa total production ng iyong economy, at meron din itong impact, of course, sa overall na kalagayan ng ating ekonomiya. No? So ito isa sa mga senyales, no, sa palagay ko, na hindi epektibo yung mga polisiya ng administrasyon ito in terms of attracting investments. No? What they need to do is to revisit kung ano yung mga estratehiya na ginagawa nila sa pag-attract ng mga investments, because clearly it is not working. No? And we can see that for a comparable economy like Vietnam, na they're fairly successful, no, in terms of attracting investments, in spite of the fact na subject ang Pilipinas at ang Vietnam sa common external factors. Kasi may mga common factors yan, Jade, na naaapektuhan ng lahat ng bansa. Pero bakit ganon? Bakit ang Vietnam, they were able to increase their investments and then tayo ay declining? Which means babalik tayo dun sa issue na it's all about governance. It's about how the economy is being managed. It's how the country is being managed. Nakikita yan ng mga investors, Jade, So, bibigyan kita ng concrete example. Yung nangyari sa KOJC compound, makikita natin na kung gaano kaabuso yung gobyerno, ginawang pang-abuso ng pamahalaan sa isang private property, sa isang private entity ng KOJC. Kung kayang gawin niya ng gobyerno sa isang pribadong organisasyon, sa private entity, kayang gawin niya ng gobyerno sa kahit na sino, particularly sa mga investors. Halimbawa, kung ikaw ay isang investor at nakursunadahan ka ng gobyerno,
ikaw ay hindi nila kaalyado or ikaw ay kaibigan, no, ng kaaway nila, babalikan kanila. No? So kung ako ay foreign investor, I would be reluctant to invest in the Philippines kung ganyan ang political climate sa bansa. No? At yan ay nakikita yan, Jade, ng mga investors. Alam niyo ba mga investor, mga kababayan, hindi sila bingi, no? Hindi sila bulag. They can see what's going on sa ating bansa. No? At kung ganyan ang political climate sa Pilipinas, this is not surprising that we see a decline, no, in the amount of foreign direct investment that is coming in. Doc, paano ko sasabihin ng gobyerno na kahit bumabagsak, at least may pumapasok? Ito nga, kumpara mo noong last year, nasa $555 million yung pumasok, no? Pero kumpara dito sa $394 million, talagang bumaba. Oo. Alam mo, pwede nilang talagang sabihin yan na may pumapasok. Kasi meron nga naman talagang pumapasok. But the point I'm trying to make is, kung ikukumpara mo yung sitwasyon ng ekonomiya natin kaysa sa Vietnam, yung sa sitwasyon natin, Jade, is mediocre. No? Kung kukumpara mo sa Vietnam, Vietnam was able to attract more than 3 times the size of foreign direct investments than our country for the same period in time, from January this year up to June this year. So how come Vietnam was able to do it and tayo hindi? Ibig sabihin, yung ating leadership is mediocre. No? In terms of there's mediocrity sa papapatakbo ng ating ekonomiya. Kasi we should be able to attract a lot of investments, given kung anong meron tayo sa Pilipinas. Napakaraming assets ng ating bansa. No? We have a young workforce. No? We have natural resources. We have everything that we need in order for us to succeed in our economy. Ang nagiging hadlang dito, Jade, is yung governance, yung quality ng pamamahala na meron tayo. At sa palagay ko, this is what is actually hindering us or preventing us from developing further in terms of sa ating ekonomiya, Jade. Huli na lang, Doc, bago ko ipasa kay partner Admar, ito June, sa buwan po ito ng Hunyo, kailan po possible asahan natin na yung lalabas? May July din na update mula dito sa foreign direct investment. Tama ba, Doc? Kasi ang pagre-report naman yan, Jade, is monthly, itong mga foreign direct investment. And inaabangan natin yan kasi makikita natin kung anong sentimiento ng mga investors. May mga ibang leading indicators din na magandang tingnan, Jade, kung saan itong mga leading indicators na to. Makikita natin yung investor sentiment. At kung ano yung lagay ng mga investors, that is reflective. Kung ano yung na-observe natin sa actualized foreign direct investment na pumapasok sa Pilipinas, sa bansa natin. At nakikita nga natin na declining yung investments na pumapasok, which shows na na negative yung investor sentiment sa ating bansa. Kasi kung yan ay positive, that should be increasing. Pero makikita natin, it's declining. And hindi lang yun, kung ikukumpara mo sa ibang bansa, the other countries like Vietnam, their FDIs are increasing. So clearly, makikita natin that sa datos na yan, maganda abangan natin yung sa July kung anong magiging kahihinatnan yan. Kasi makikita natin that there is a trend in terms of investor sentiment, which is actually negative, Jade. Given the situation, huli na lang, Doc, inaasahan natin na possible na bababa dahil nga wala pa tayong malinaw na direksyon pagdating dito sa pagtugon sa ekonomiya ng ating bansa. Doc, tama ba? Tama yan, Jade. Kasi alam nyo, itong ating gobyerno sa ngayon, they're very good in terms of distracting the people from the issues na kinahaharap ng ating bayan. They're very good in terms of sa paglilihis ng atensyon ng mamamayan. Ano ba yung mga issues na kailangan nating i-address? All of them are economic. So nandiyan na yung mataas na presyo ng bilihin. Yung latest inflation figures, Jade, nakikita natin na ang rice inflation, bagamat bumaba, mataas pa rin ito. Nasa 15% pa rin ang rice inflation. Makikita natin na ang paglago ng ating ekonomiya ay matumal kung ikukumpara mo sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya yung mga ating kababayan na nasa laylayan, nasa bottom 30% of the income distribution, hindi nila ramdam yung paglago ng ating ekonomiya. Nandiyan ang issue about employment generation. Hindi sapat yung kalidad ng trabaho na nalilikha. Kasi nga kung magandang kalidad ng trabaho, hindi magiging issue itong inflation na ito. At makikita natin na nililihis ng gobyerno ang atensyon ng mga mamamayan sa mga issue ito. Paano nila ito nililihis?
saan nila nililinis ito? Kay Alice Guo, yung issue kay dating President Duterte, yung issue tungkol kay Vice President Sara Duterte, nandyan yung mga issue tungkol sa Pogo, kay Pastor Kibuloy. Nililinis nila ang atensyon ng mamamayan sa mga issue na yan para mapagtakpan yung pagkukulang nila sa pamamahala in terms of addressing yung economic conditions ng ating bansa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!